Kahit man nga po mga idol, hindi pa tapos ang kampanya ng Golden State ngayong season at meron pa rin silang pagkakataong makapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 3-1 ay pinaniniwalaan na nga ng mga fans na magtatapos na ang kanilang bakbakan sa Game 5 sa loob ng Target Center. Kung hindi nga kinayang talunin ng Timberwolves sa loob ng Chase Center sa Game 3 at Game 4, mas lalo nga pong hindi sila mananalo sa Game 5. Kaya sa madaling salita, bukas na nga daw magtatapos ang season ng Golden State at mas makakapag-focus sila sa pagbabago sa lineup. At base sa balita, sigurado na nga daw na merong aalis at matatanggal sa lineup. At una dyan ay si Jonathan Kuminga na tuluyan na nga pong magiging isang ganap na free agent kasunod ng pag-expired ng kanyang kasalukuyang kontrata. May mga teams na rin naman ang nagsisimula ng magka-interes sa pagbibigay ko Kuminga ng napakalaking kontrata na hindi kayang tapatan ng Warriors. May lumabas na rin naman balita na wala rin naman nga ang balak bumalik ito sa Golden State dahil sa ginawang pagbabangko sa kanya ni Coach Steve Kerr. Kaya mukhang eto na talaga ang huling taon ni Jonathan Kuminga sa Golden State. Samantala, ayon nga po mga idol sa ilang mga analysts, malaki ang tsansa ng Lakers na makuha si Giannis mula sa Milwaukee Bucks ngayong off-season. Sapat na rin naman ang kasalukuyang hawak na trade asset upang matapatan ang kontrata nito na bubuuhin ni na Austin Reeves, Dalton Keunig, Rui Hachimura at 2 first round pick at 2 pick swap. Bagamat mabubuwag nito ang lineup ngayong off-season, mas mapapalakas pa rin naman ito ng team since magkakaroon sila ng legit Big 3 na may kakayahang magkampiyon. At ayon sa ibinulgar, ang Lakers na rin naman talaga ang may pinakamalaking odds na makuha si Giannis, lalo pat describe nga niya gusto niyang mapapunta sa isang team na merong winning culture. Dapat rin namang meron siya ditong makakasamang top tier na superstar at higit sa lahat gusto niyang maglaro sa isang bigger market. At lahat ngang yan tumutukoy talaga sa Los Angeles Lakers. Kaya dyan palang masasabi nating malaki ang chance ni Pelinka na makuha si Giannis once na maging available na ito sa trade market. Sa kabilang banda, sa pagkapanalo nga ng Indiana Pacers sa Game 5 laban sa Cavaliers, tuluyan na nga pong masasarado ang kanilang second round series 4-1 kung saan sila ang aabante sa East Finals. Sa pangalawang sunod na taon, nakabalik na naman ang Pacers sa Eastern Conference Finals, kaya nagpapatunay lang naman ito na malakas talaga ang kanilang team. Pero hindi kagaya sa nakaraang season, mukhang hindi Boston Celtics ang kanilang makakatapat bagkus ang New York Knicks ang kanilang makakaharap. Well, alam naman nga ninyo na ibinaon na rin naman ng Knicks sa 3-1 ng Celtics sa serye, kaya isang panalo na lang mag-a-advance na sila. At posibleng magawa nila yan bukas sa magiging Game 5 laban sa Celtics. Bagamat may tsansa pa rin ang defending champ na i-extend ang serye, malabo na rin naman itong mangyari since hindi rin naman maglalaro bukas si Jason Tatum. Kaya masasabi nating mukhang makakaisa o makakasana ang bakbakan ng Indiana Pacers at New York Knicks sa Eastern Conference Finals.